Habang naglalakad si Clara pauwi sa bahay nila, napansin niyang maraming tao sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay na si Aling Mercy. Agad siyang lumapit sa dalawang matandang nagchichismisan. "Aling Rosie, anong meron dyan? Bakit maraming tao sa tapat ng bahay nila Aling Mercy?" "Hindi mo ba alam? Kakauwi lang ng anak niya na si Minda, yung nakapangasawa ng Apam. Sa pagkakarinig namin, aalis na sila dyan sa bahay nila dahil may biniling bagong bahay ang Apam para sa kanila." "Ganun po ba? Bakit marami pong tao sa labas?" "Ang sabi kasi ni Mercy, magbibigay daw siya ng grocery at pera sa mga tao rito bilang padispedida. Dahil bukas na sila lilipat, kaya nandito kami. Naghihintay kami sa ayuda ni Mercy." "Wow, talaga po? Baka pwede po kong sumali sa inyo." "Aba, oo naman. Dito ka muna." Nakaramdam ng inggit si Clara sa nalaman niya tungkol sa kapitbahay nila. Iniisip pa lang niya na magbibigay ng grocery at pera si Aling Mercy, nasabi na niya sa sarili na sobrang yaman pala ang Afam na napangasawa ni Minda. "Ayan na, lumabas na si Mercy at Minda. Tara, pumila na tayo." Ang ganda na ni Minda. Ang kinis at ang puti niya. Grabe. "Ay nako, sinabi mo pa. Iba talaga kapag nakapag-asawa ng Afam, di ba, Mirna?" "Ay oo nga, ang swerte ni Minda sa asawa niya. Ikaw Clara, wala ka bang balak mag-asawa ng Afam?" May asawa na po ko at may anak na din po kami." Di ba hindi naman kayo kasal ni Rodel? Bakit hindi ka nalang maghanap ng Afam para gumanda ang buhay mo? Kaysa magtiis dyan sa kinakasama mong taxi driver. Mahal ko po si Rodel. Hindi ko po siya kayang ipagpalit." "Ay nako Clara, hindi ka mapapakain ng pagmamahal na yan. Maging praktikal ka sa panahon ngayon. Tingnan mo si Minda. Ginamit ang utak, kaya ngayon maganda na ang buhay." Napatigil naman sila nang naghiyawan ang mga tao kasi nagsimula nang mamigay si Mercy kasama ang anak niya na si Minda. Napaisip si Clara sa sinabi ng matanda, pero alam niyang mali iyon. Nahagip ng tingin niya ang napakagwapong Afam na lumabas sa bahay ni Minda. Maskulado, maputi, matangos ang ilong at may kulay asul na mga mata. "Nako, ang gwapo ng asawa niya." "Ay, sinabi mo pa. Balita ko, may business siya sa ibang bansa at balak niya mag-expand dito sa Pilipinas." "Akala ko matanda na ang Afam niya. May mga ganyan kagwapong Afam pa pala na gumagasto sa babaeng tulad ni Minda. Hindi naman siya kagandahan at maitim pa siya nun. Saan kaya niya yan nakilala?" "Ay, sa dating app daw. Sabi ni Mercy, sumubok lang daw ang anak niya na mag-install ng app kasi yun ang sabi ng kaibigan nila. Marami ka raw mahanap na mga gwapong Afam doon." "Wala naman po akong cellphone na Android. Nahihirapan din akong bumili." Paano ka makakabili kung konti lang ang perang inaabot ng asawa mo? Hay nako, gamitin mo ang utak mo Clara." Ilang sandali pa ay nakalapit na rin siya kay Minda na nagbibigay ng isang balot na grocery at pera. Nanlaki ang mga mata niya nang binigyan siya ng 500 piso. Pangalawang araw na rimit iyon ni Rodel sa kanya. "Salamat sa grasya Minda ha. Ang bigatin mo na talaga ngayon." "You're welcome. Maliit na halaga lang naman yan. Anyway, kumusta ka na Clara?" "Eto, okay naman. Mahirap pa din." "Alam mo, sayang ka. Ang ganda mo pa naman. Iwanan mo na si Rodel. May irerekomenda ko sa iyo na Afam." Hindi ako interesado dyan Minda." "Sigurado ka? Ayaw mo ng ganitong buhay? Ayaw mo ng maraming pera? Sayang. Businessman pa naman ang kaibigan niya. Naghahanap din siya ng mapapangasawang Pilipina." Ganito na lang. Ibibigay ko na lang sa iyo ang contact number niya kung gusto mo. Eto, calling card niya." Wala naman akong cellphone." Ikaw na bahalang dumiskarte kapag nakapagdesisyon ka. Good luck! Umuwi si Clara sa bahay nila na may dalang grocery at pera.
hindi nawala sa isip niya ang sinabi ni Minda. Saglit niyang tinitigan ang calling card na hawak bago ipinasok sa bulsa. Pagkarating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa. Nakalimutan niya na anniversary pala nila. May dala itong cake na hindi naman kalakihan at lumapit naman ang lalaki para batiin siya. Happy anniversary, mahal. Pasensya na kung ito lang ang handa natin. Sanay na ako, Romel. Sanay na ako wala ka maibigay kahit ano sa akin. Meron naman akong sorpresa. Ano? Pumikit ka muna. Pumikit si Clara ng ilang segundo bago pinadilat ni Rodel ang mata niya. Pagkadilat niya ay bumungad sa harapan niya ang kahon ng keypad cellphone na hawak ni Rodel. Surprise! Keypad na cellphone? Pasensya na, mahal. Yan lang ang kaya ko eh. Alam ko naman na gusto mo na ng Android, pero kulang talagang budget. Yung perang naipon ko kasi, pinang-invest ko sa talyer ng kaibigan ko para lumago. Talaga lang ha? Mas inuna mo pa yung talyer ng kaibigan mo kaysa sa akin? Ipanalangin na lang natin na lumago, mahal. Bibila naman kita ng Android. Kunting tiis lang. Magandang takbo ng negosyo ni Jeric. Hanggang ngayon, umaasa ka pa talaga sa diskarte ng ibang tao? Nakakainis ka na. Mahal naman, akala ko matutuwa ka. Oo na lang, ang sama ko namang asawa kung magrereklamo pa ako eh. Pwede na pala to. Napaisip si Clara na magagamit niya ang cellphone para mag-reach out sa contact number na ibinigay ni Minda. Pasensya na talaga, mahal. Pangako, babawi ako sa'yo. Konting tiis lang talaga. Ewan ko sa'yo, Rodel. Totoong sinasabi ko, mahal. Teka, saan pala galing tong grocery na dala mo? Bigyan ng kapitbahay natin na si Minda, yung nakapangasawa na mayamang afam. Buti pa siya marangya ang buhay. Samantalang ako, nagtitiis dito sa bahay na inuupahan. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa anak natin. Kakatulog lang din niya. Dapat lang, kasi pagod ako. Huwag mo na akong istorbohin. Pero mahal, baka kahit ngayon lang sa kwarto ako matutulog. Magtabi naman tayo. Sino magbabantay sa bata? Aber? Wala ako sa mood ngayon, Rodel. Dadalhin ko na lang ang crib dyan. Alam mo naman ang sikip dito, dadalhin mo pa? Huwag mo nang painitin ang ulo ko. Okay, sige, matulog ka na. Good night, asawa ko. I love you. Hindi na tumugon si Clara at pumasok sa kwarto para matulog. Kinabukasan, ginising siya ni Rodel dahil aalis na ito para mamasada. Heto, 300. Pambili ng ulam at gatas ng baby. Sige, umalis ka na. Pagkaalis ni Rodel, ay agad siyang nagpunta sa tindahan para bumili ng SIM card at nagpa-load na rin. Nakapagdesisyon na siyang bigyan ng pagkakataon ng afam na sinasabi ni Minda. Mas mabuti na rin to. Wala din namang kwentang lalaking yun eh. Wala naman siyang ibibigay sa akin. Gusto ko nang yumaman. Pagkatapos bumili ng SIM card, ay inilagay niya ito sa cellphone at kinuha ang calling card sa bulsa. Kinabahan siya na mag-ring ito. Hello? Who's this? I'm Clara. Minda told me that you are looking for a Filipina wife? Oh yeah, I'm glad to know you, Clara. I'm Troy from the USA. I will be in the Philippines next week. Are you available to meet up? Sure. Mahaba ang naging usapan nilang dalawa hanggang napunta sa ibang bagay. Hindi sinabi ni Clara na may kinakasama na siya. At hindi niya sinabing may anak siya. Nang diretsang sinabi ni Troy na ayaw niya sa may anak. Nagulat siya nang padalhan siya ni Troy ng 10,000 pesos at doon niya nalaman na mayaman talaga ito. I have received the money. Thank you so much, babe. You deserve it, baby. Buy all you want, and if that's not enough, I can send you more. Oh, thank you. I'm so lucky to have you. I'm so excited to meet you next week, baby. I love you. I love you too. Agad niyang pinaba ang tawag nang makita niyang
Pumarada na ang taxi ni Rodel sa harapan. Mahal, nandito na ako. Buti naman, nandito ka na. Ikaw muna magbantay kay Junjun. Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Di gagala. Ano ba, Rodel? Pati ba naman paglabas ng bahay bawal? Buong araw na ako nakakulong sa bahay na to. Bigyan mo naman ako ng kahit saglit na kalayaan. Nagtatanong lang naman ako, mahal. Pwede ka namang umalis kung gusto mo. Mag-ingat ka, ha? Ganyan dapat, para wala tayo magiging problema. Bandang 4:00 nang makarating si Clara sa mall at bumili ng mga pabango, damit at relo. Saka kumain. Bumili na rin siya ng Android phone dahil gusto ni Troy makita ang mukha niya sa video call. Hindi makapaniwala si Clara na dadating ang araw na mabibili na niya ang mga gusto niya. Pag-uwi niya, nagulat si Rodel nang makita ang Android cellphone at mga damit. Bakit ka may dalang ganyan? Saan ka kumuha ng perang pambili ng mga yan? At bakit may Android cellphone ka na? Binigyan ako ni Minda ng pera kaya nagpunta ako sa mall para bumili. Imposible na bigyan ka ni Minda ng ganong kalaking pera. Yung cellphone pa lang, 5,000 na yata yan ah. Tapos mga damit pa. Umamin ka nga sa akin, Clara. Sino nagbigay sa'yo niyan? Bakit ayaw mo maniwala? Si Minda nga. Hindi ako utu-utu, Clara. Hindi ako manhid. At mas lalong hindi ako bobo. Okay, fine. Gusto mo talagang malaman ng totoo? May jowa ako na mayamang afam. Masaya ka na? Ano? Sorry, Rodel. Pero wala naman kasi ako napapala sa iyo eh. Pamamasada lang ng taxi ang alam mo. At ang kinikita mo ay barya lang kumpara sa jowa ko ngayon. Lahat ng gusto ko, nabibili niya. Hindi ko akalain magagawa mo to, Clara. Isipin mo, may anak tayo. Hindi ka ba nag-iisip na masisirang pamilya natin dahil sa ginawa mo? Wala na akong pakialam. Pagod na ako, Rodel. Ayoko ng ganitong buhay, kaya mabuti pa, maghiwalay na tayo. Hindi pwede. May anak tayo. Hindi mo kami pwedeng iwan ng anak mo. Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Hindi, Clara. Huwag mo naman gawin to sa amin at sa anak mo. Ngunit hindi na nagpapigil si Clara. Tumuloy siya sa bahay ni Minda habang hinihintay ang pagdating ni Troy sa Pilipinas. Hayaan mo, Clara. Gaganda na ang buhay mo. Bukas nang dating ni Troy at sigurado akong gagawin kanyang prinsesa. Hindi na ako makapaghintay na makita siya, Minda. Gusto ko na din maranasan ang buhay na meron ka. Kinabukasan, sinundo na nga niya sa airport si Troy na bagong dating lang at halos malaglag ang panty niya sa sobrang gwapo nito. You are so very handsome, baby. I'm so happy to see you. Me too, baby. I will spend my days with you. Alright, where do you want to go? Of course, I want to go to the hotel to take a rest and make love with you. Oh sure, let's go. Nakaramdam ng hiya at kaba si Clara dahil first time niyang sumama sa AFAM at mag-check-in sa isang hotel. Sobrang namangha siya sa mga pagkain na nakahanda at tinikman niya ang lahat. Napansin niya ang malagkit na titig ni Troy at hindi niya alam kung bakit masama ang kutob niya. Binaliwala na lang niya iyon hanggang makarating sila sa hotel. Finally, I can do everything I want to you. Oh, come down, babe. I will go to shower first. No need. Come here, baby. Hinilas siya ng marahas ni Troy at itinapon sa kama. Nanlaki ang mga mata niya nang hinugot ni Troy ang sinturon at ginawang latigo. What are you doing, Troy? You deserve this, baby. No! Stop it! No, I won't. You are mine. My property. Hinila ni Troy ang buhok ni Clara at pinatuwad siya habang bumabayo ito sa likuran niya. Tuluyan nang nanghihina si Clara sa ginagawa ni Troy habang hinahampas ng lalaki ang puwet niya gamit ang sinturon. Umiiyak si Clara dahil sa sakit
hanggang sa matapos si Troy. "Don't cry, baby. I will give you anything you want." "Troy, why did you do this to me? You tortured me, Troy." "I'm sorry, baby. I need to do this because it makes me happy. Do you love me, right?" "Yes, I love you, Troy." "Good. Do what makes me happy. Get up now. We will go to Mendes Province. I have a house there." "But Troy..." "Don't dare to refuse, or else I will hurt you again. And don't dare to tell anyone what I'm doing to you, or else I will kill you." Walang nagawa si Clara kundi sumama sa AFAM. Ang inakala niyang marangyang buhay ay impyerno pala. Isang buwan siyang naging sunod-sunuran sa lalaki. Naging utos-utusan at naging parausan sa sadistang paraan. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siyang tumakas at humingi ng tulong kay Minda. Tumakbo siya ng ilang kilometro at hingal-hingal pagdating sa bahay ni Minda. "Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Clara?" "Si Troy, Minda. Sinasaktan niya ako. Hindi ko na kayang ginagawa niya sa akin. Tulungan mo ko. Nakikiusap ako sa'yo." "Sorry, Clara. Patawarin mo ko kung nireto kita kay Troy. Akala namin nagbago na siya, pero hindi pa pala." "Walang awa ang ginawa niya sa akin, Minda. Tinrato niya ako na parang hayop. Mas masahol pa sa hayop." "Tutulungan kita, Clara. Pero hindi ka pwedeng makita ni Troy dito. Ayokong masirang pagkakaibigan nila ng asawa ko. Eto ang pera. Umalis ka na. Sumakay ka na ng taxi." "Pero wala akong mapupuntahan, Minda." "Eh di bumalik ka sa asawa mo. Basta umalis ka na, bago ka pa maabutan ng asawa ko dito." Sobrang nanlumo si Clara sa sinabi ni Minda. Pagkatapos ng ginawa niya kay Rodel, ay hindi niya alam kung mapapatawad pa siya nito. Sobra siyang nagsisisi sa nagawa. Ipinagpalit niya ang mabait niyang asawa sa isang walang pusong AFAM. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, dahan-dahang umakyat ng hagdanan papasok hanggang sa bumungad sa kanya ang kanyang asawa na nagbibilang ng pera sa mesa. Nasorpresa siya sa dami ng pera. "Clara, bumalik ka?" "Sorry, Rodel. Sorry. Nagsisisi akong iniwan kita. Iniwan ko kayo ng anak ko." "Anong nangyari sa'yo? Bakit may pasamukha mo?" "Naging impyerno ang buhay ko kay Troy, Rodel. Mas masahol pa sa hayop ang trato niya sa akin." "Walang hiyang lalaki na yun. Nasaan siya? Makakatikim siya sa akin. Hayop siya." "Wag na, Rodel. Wag na. Hayaan mo na. Ang mahalaga, nakauwi ako. Patawarin mo sana ako." "Clara, mahal na mahal kita. At sa kabila ng ginawa mong pag-iwan sa amin, naghihintay pa rin ako sa pagbalik mo. Ikaw pa rin ang gusto kong maging asawa. At itong mga pera na to, ibibili ko ng bahay. Magkakabahay na tayo." Sobrang natuwa ako sa sinabi ni Rodel at niyakap niya ng mahigpit si Clara. Nagkamali siya sa paghusga at sa pagmamaliit kay Rodel dahil may pangarap pala ang asawa niya para sa kanila. Nangako siya sa sarili na hindi na ito iiwan kahit anong mangyari at babawi siya sa lahat ng kanyang nagawa. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!